Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Kahapon po binanggit po natin tungkol sa pagtatae or diarrhea, lalo yung dahil sa amoebiasis, no? Or dahil sa amoeba. Okay? Sa umpisa, parang tubig yung dumi. Then later on, maybe after 2 to 3 days, magiging pakonti at pakonti lang po yung dumi. No? Minsan, 2 o 3 kutsara at amoy langsa at may mga sipon dahil po sa mucus na pinuproduce ng goblet cells na sinira ng amoeba na mikrobyo pagdating nila sa pinakadulo na bituka natin. No? At syempre, magkakaroon minsan tayo ng dugo sa dumi po natin, lalo pag amoeba. Okay? So anyway, pwede niyo sabihin, bakit amoeba lang ba ang magkakos ng ganyan na dumi? Well, pag yung pakunting-kunti lang at amoy langsa at may sipon at may dugo, kadalasan amoeba po yan. Pero sa umpisa ng amoeba, okay, ito po'y yung bang tubig po yung dumi po natin. At pwede po ito dahil sa virus, no? Or kaya ibang bakterya nagkakos ng enteritis or infection of the small intestine. Binanggit ko na po earlier na kung bakit watery muna yung dumi natin pag ang infection po natin ay nasa small intestinal level, because at the level of our small intestine, nandun po inabsorb yung 90% of our water intake, no? Doon po inabsorb yung nainom po natin na tubig. 90%. Kaya po pag magka-problema po tayo sa small intestinal po, inom po tayo ng contaminated food or rather contaminated drink or nakakain po tayo ng contaminated food, syempre hindi po ma-absorb yung 90% ng water na which is normally absorbed by the small intestines. So ano mangyari? Diretso po yung tubig, kaya watery. Okay? At pwede po ito dahil sa virus or kaya bacteria o kaya amoeba. Well, siguro hindi po ito binanggit ng libro kasi kadalasan or karamihan ng mga libro po namin, mga medical books, ay written by foreign authors from first world countries, no? From temperate countries, no? Unlike ang amoeba, kadalasan nangyari po sa tropical countries, lalo yung third world, like the Philippines, because yun nga, ang water system po natin ay hindi po maganda. And we all know that ang amoeba po na mikrobyo ay nakakapasok po sa ating bituka dahil po sa hindi po malinis yung tubig or contaminated water at contaminated food. At nabanggit ko na po na pagdating po sa pagkain, okay, pwede po ito dahil sa yung bang isaw or yung bituka ng manok na very common sa kalye, kaya mga street food po yan, lalo pag hindi po tostado ang luto sa isaw. Kailangan pag mag-order po kayo ng isaw, kailangan sabi mo yung tostado, yung talaga maging crunchy, no? Para we can be assured, no, na talagang patay ang mikrobyo sa loob ng bituka ng manok, no? Pero kaya kadalasan sa atin gusto natin yung hindi crunchy para medyo juicy pa at malambot pa ng konti. Ang problema, baka buhay pa po yung mikrobyo, sadyan ay yung amoeba na mikrobyo. Anyway, dahil sa krisis, pwede na po natin inumin yung gamot para sa diarrhea. Kahit we can always presume na baka amoeba. Wala na pong doktor
wala pong isang doktor o kaya isang tao na hindi doktor na makapagsabi, hindi to amoeba. Sabi ni doktor, pwede to virus, pwede to bacteria. Wala po makakapagsabi ng ganyan. Ang Diyos lang po. Pero based sa yung kinuwento ko po sa inyo, okay, yung clinical presentation, nakainom ng contaminated food, nakakain ng contaminated water, nakakain po ng contaminated food, tapos initially, syempre, sasakit yung stomach, at minsan magth-throw up kasi nga, ang ginawa ng Panginoon sa stomach natin pag makakain po tayo ng contaminated food or nakainom po tayo ng contaminated water, talagang mag-react yung stomach natin, mag-contract kaagad para ilabas kaagad yung mikrobyo. No? Ganyan po magkagaling ang ating Panginoon. Okay, kaya ayaw natin yung bang magsuka, pero yun po isang paraan kung paano natin ipalabas kaagad yung mikrobyo na nalulunok po natin. Okay, whether we like it or not, we experience pain, we hate pain, we experience vomiting, we dislike vomiting, pero that is our first line of defense sa paglabas kaagad, okay, yung mikrobyo na nalunok po natin or nakain po natin. So sa bahay pa lang, kung nagsusuka na po kayo dahil po sakit ang tiyan, ang maganda ng gamot yan ay para sa sakit sa tiyan. Hindi na po kailangan kayo uminom ng gamot para sa suka, no? Because we treat the cause of the vomiting rather than the vomiting per se, no? Kumbaga, as a doctor, we don't resort to symptomatic treatment. We resort to etiologic treatment. What is the etiology of vomiting? What is the cause of vomiting? Definitely, it is due to the pain as a result of the contraction of the stomach. Of course, later on, we should also treat the cause of the pain or the contraction of stomach, which is initiated by the germs or the microbio like amoeba. Okay, so painumin po natin kaagad yung para sa stomach pain like dicyclovirin or hyoscine, no? Branded as Buscopan. Dicyclovirin, branded as Bentyl. Pagdating po yung mikrobyo sa small intestine, syempre watery. So, pwede ka siya uminom ng loperamide para slow down ang intestinal motility para may time po ma-absorb yung water. Okay, loperamide. Okay? At, syempre, finally, gamitin po natin yung mikrobyo. Well, para sa amoeba, usually ang binibigay po natin ay metronidazole, 500 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 7 days. So, it's a combination of dicyclovirin, loperamide, and metronidazole. Maraming salamat po.